Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si Mandy, at ang kwento pong ibabahagi sa inyo ay nangyari mga ilang taon na rin ang nakakalipas. Binata pa ako noong maganap ang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ko. Hindi po ako nakapagtapos sa pag-aaral at hanggang third year high school lamang ang natapos ko, kaya napakahirap makahanap ng maayos at maalwang trabaho. Halos mag-aapat na buwan na ako noong tambay at paminsan-minsan ay nakakahanap ng ekstrang trabaho. Kaso ay nahirapan ako sa pagbabudget ng mga magulang ko sa aming bahay. Bali nag-aaral pa sa sekundarya ang dalawa kong kapatid at marami kaming gastusin. Nahihiya na rin ako sa mga magulang ko. Mabuti na lamang at isang araw ay nagawi sa bahay namin ang kaibigan kong si Louie. At niyaya niya ako nga magtungo sa Maynila para makapaghanap ng trabaho. Kahit hindi ako sanay mabuhay sa syudad, ay napilitan akong umalis para naman makatulong sa aking pamilya. Subalit, noong makarating kami sa Maynila ay hindi rin ako kaagad pinalad sapagkat parang sumusuot ako sa butas ng karayom. Kalimitan ay mga college graduate ang madalas na nakukuha sa magagandang trabaho. At construction worker din ang kinabagsakan ko at kargador sa palengke. Noong una ay pinilit ko na lamang na pagtiisan ang trabaho ko kasama si Louie dahil kahit papaano ay nakapagpapadala naman ako ng pera sa aking pamilya. Kaso kung minsan ay nagkukulang din ang pera ko kaya nahuhuli ako nga magbayad ng renta. Mabuti na lamang at mabait ang kahera kaya parati niya akong pinagbibigyan. Hindi nagtagal ay may inalok sa aking trabaho si Louie. May purinarya ang tiyo Armando niya sa Tarlac at siguradong ilang buwan lamang ay meron nang magsisilipat sa kabilang branch sa Mandaluyong. Kaya kung gusto ko ay maghihintay-hintay ako ng pagkakataon para makapag-apply bilang embalsamadora. May kaibigan pala si Louie na nagtatrabaho din sa purinarya at posibleng ito ang magturo sa akin para matuto ng pag-iimbalsamo. Medyo nagdadalawang isip ako sapagkat hindi ako sanay mag-opera ng katawan ng tao. Takot din ako sa dugo lalo na kung makakita ako ng mga laman loob. Pero pinanghawakan ko ang mga sinabi ni Louie na mas malaki-laki ang kikitain ko sa purinarya kumpara sa sinasahod ko bilang construction worker at pagkakargador sa palengke. Pinag-isipan ko iyong mabuti at pansamantala ko na munang inipon ang sahod ko para makapaghanda kung sakali man na mag-apply ako ng trabaho. Lumipas ang 2 buwan ay may nag-resign sa naturang purinarya at kinakailangan ng panibagong empleyado ang tiyuhin ni Louie. Hindi pa ako handa ng mga panahong yun pero laking gulat ko na may ibinigay sa aking papeles si Louie at pineke nila lahat ng mga requirements ko para maipasok ako sa trabaho. Sinamahan pa niya ako sa pag-a-apply sa kanyang tiyuhin. Nagsinungaling pa siya na may training ako ng 3 buwan sa pag-iimbalsamo. Kaya naman nakumbinsi ang tiyuhin niya at hindi na rin ito naging mabusisi sa pagbabasa ng mga papeles ko sapagkat napakaraming trabaho ng araw na yon at kinakailangan na niyang makakuha ng panibagong embalsamadora. Kaya naman agad niya na ako pinag-umpisa. Kabadong-kabado ako lalo na nang may dumating na panibagong bangkay at inilagay sa embalming table. Mabuti na lamang at sinalo ako ng kasama kong si Dominic na kaibigan ni Louie. Alam kasi niya na pineke lamang ni Louie ang mga papeles ko at hindi talaga ako nakapag-aral ng pag-iimbalsamo. Tinuruan muna ako ni Dominic at siya na muna ang nagsagawa ng pag-iimbalsamo. Nakailang beses akong napasuka sa lababo sa mga napapanood ko at talagang nandidiri ako. Hindi ko kayang maghiwa at mag-opera sa katawan ng tao at nanlalambot ang mga tuhod ko kapag nakakakita ko ng dugo at mga laman loob. Noong minarkahan na niya ang mga dapat kong hiwain ay binigay niya sa akin ang skalpela. Nanginginig ang mga kamay ko na hinawakan ang scalpel at halos lumabas ang butil-butil na pawis sa aking noo. Kasabay pa nun ay namutla ako at kamuntik na akong himatayin
Kaso dumapo ang mga palad ni Louie sa mukha ko at bigla niya akong sinampal. Nagalit ako sa kanya pero bigla niya akong pinangaralan at nasabing marami nang isinakripisyo para maipasok ako sa trabaho. Kaya kung maaari ay ayusin ko ang pagtatrabaho ko. Nagulantang ako sa mga sinabi niya para akong natauhan at naisip ko ang mga pagkakamali ko. Bigla akong nahiya sa sarili ko. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko at tinibayan ang sikmura. Nagtagumpay akong mag-imbalsamo noong gabing yun at isinama na muna ako ni Dominic sa kanyang bahay para makapagpahinga pero noong kasunod na gabi ay sinamahan niya ako sa paghahanap ng mauupahan kong bahay. Humiwalay na muna ako kay Louie sapagkat may kalayuan ang trabaho niya sa akin. Balak ko siyang bisitahin kapag nakakuha na ako ng sahod sa trabaho ko. Simula na mapagalitan ako ni Louie ay pinagbutihan ko na ang trabaho ko. Kalimitan pa nga ay lumalagpas ako sa oras para lamang matapos ko ang pag-iimbalsamo. Hindi nagtagal at naging matalik kami magkakaibigan ni Dominic at nasanay na rin naman ako sa malalamig na hangin dumadampi sa aking balat. Mga paramdam ng mga namayapa at kung minsan ay nagpapatay sinti pa ang ilaw tuwing ginagabi kami sa pag-iimbalsamo. Sa awa naman ng Diyos ay wala pang nanakit sa aming multo. Inakala ko na matagal-tagal pa ang aming pagsasamahan subalit lumipas ang 6 na buwan ay napalipat ng branch si Dominic sa kadahilan ng nabuntis niya ang kanyang nobya at kinakailangan na niyang magpakasala. Maselan ang pagbubuntis ng misis nito kaya wala siyang magagawa kung hindi ang mapalapit sa pinagtatrabuhan dito. Mahirap man para sa kanya na magkahiwalay kami, ay nangako naman siya na bibisitahin niya ako kapag nakapanganak na ang kanyang asawa at medyo maganda na ang schedule ng kanyang magiging pasok. Mag-isa akong nag-iimbalsamo sa loob ng 1 buwan. Puyat na puyat ako at minsan pa ay napapadami ang absent ko dahil nagkakasakit ako sa sobrang pagod. Kaya medyo naawa sa akin ang boss ko. Kaya naman humanap na siya ng bagong makakatulong ko sa purinarya. Kalahati ng buwan ay may mag-amang natanggap bilang imbalsamador sa purinarya. Nagpakilala ang ama bilang si Mang Lucio, nasa 40 anyos at ang anak niya si Reynoso na halos kasing edad ko lamang. Galing pa sila sa Samar at nakipagsapalaran din sa lungsod para magkaroon ng magandang kapalaran. Kasama rin nila sa lungsod ang kanilang pamilya. May karanasan na din naman pala sa pag-iimbalsamo ang mag-ama bago sila naging magkakatay ng karni sa palengke. Kaya naman napahanga sa kanila ang boss ko at kahit ako ay natuwa sa kanilang mag-ama sapagkat marunong silang makisama at nagkaroon naman ako ng panibagong mga kaibigan. Hindi na ako masyadong nalulungkot sa pag-alis ni Dominic. Kaso noong lumipas ang 1 taon ay marami na akong naririnig ng mga reklamo ng mga kliyente sa mag-amang imbalsamador. Kaya naman minsan ay kinokompronta ko sila at pinagsasabihan. Nabanggit sa akin ni Mang Lucio na wala naman silang ginagawang masamang mag-ama at nagtatrabaho lamang sila ng tama para magkaroon ng sahod at makatulong sa pamilya. Nakita pa kami ng aming boss at minasama pa niya ang pakikipag-usap ko sa mag-ama, kaya ako ang napagalitan. Simula noon ay medyo nahihiwagaan na ako sa mga ikinikilos ng mag-ama. Hindi ko rin sila nakikita kung paano sila mag-imbalsamo pero pansin ko na naging sip-sip sila sa boss namin. Pagkatapos ng 1 taon at halos sa kanila na lamang palagi ipinapagawa ang pag-iimbalsamo. Kaya naman parati na lamang akong naghihintay at kapag kailangan nila ang tulong ko ay saka pa lang ako kikilos. Minsan ay nagkaroon ako ng day off at eksaktong umuwi si Dominic. Nagkita kami sa isang restaurant at nailibre ko siya. Tuwang-tuwa ko na nakita ko siyang muli. Kahit papaano ay nawala ang pagod at inis ko sa trabaho. Nabanggit niya sa akin na dumating ang kapatid ng kanyang nobya, kaya siya nakalis ng araw na yon at masaya naman siya sa trabaho niya. At may 5 na siyang kasamahan.
Biglang sumagi sa isip ko ang mag-amang imbalsamador at isiniwalat ko sa kanya ang lahat ng mga naoobserbahan ko sa mga to. Pinayuhan ako na wag na lamang pagpapansinin ang mga ito dahil makakadagdag lamang sila sa mga isipin ko sa buhay. Kaso ay dumadaing ako kay Dominic sa pagiging sipsip ng mga ito at ipinagtataka ko pa na napakaraming reklamo sa kanila ng mga customer na nagpapaimbalsamo ng mga bangkay ng mahal nila sa buhay. Sinabihan ako ni Dominic na magmatsyag at obserbahan kung paano nag-iimbalsamo ang mag-ama. Hindi siya masyadong mapaniwala na marunong mag-imbalsamo ang mga ito at may kasanayan sa ganoong trabaho. Pwera na lamang kung may ginagawa ang mga itong anomalya o kababalaghan sa tuwing nag-iimbalsamo sila ng mga bangkay. Saglit akong napaisip sa mga sinabi ni Dominic. May punto siya, kaya naman noong makabalik ako sa trabaho ay inabutan ko na naman ang mag-ama na nag-iimbalsamo noong bandang gabi. Ang hindi ko pa lubos maisip ay parati na lamang silang magkasama sa pag-iimbalsamo at hindi naghihiwalay na para bang meron talagang itinatago na hindi namin dapat malaman. Sarado noon na ang silid na pinag-aambalsamuhan nila, kaya umikot ako sa gilid at iniangat ng kaunti ang bintana para makasilip sa loob. Maliwanag sa silid at kitang-kita ko na titig si Mang Lucio sa bangkay ng isang lalaking hubad. Maya-maya ay lumapit si Reynoso at biniyak niya ang tiyan ng bangkay na hindi man lang gumamit ng scalpel. Napansin ko na matutulis at humaba ang mga kuko nito sa kanyang kamay. Umakyat ang kilabot sa batok ko. Parang kuko iyon ng mabangis na hayop. Bumuka ang tiyan at nakita ko ang mga laman loob habang sumisirit ang dugo. Kinuha ni Mang Lucio ang hose saka sinalok ang dugo patungo sa isang pitsela. Kinuha naman ni Reynoso ang mga laman loob tulad ng bituka, atay at puso at inilagay sa isang black plastic. Halos masuka ako sa mga ginagawa nila at narinig ko pa na nag-usap ang mag-ama na dadalhin nila ang mga laman loob at dugo sa kanilang bahay. Tiyak na mapubusog ang mga ito at hindi na sila mamumroblema sa mga kanilang hapunan. Umalis ako sa may gilid ng bintana at naglakad ako patungo sa may lababo para magsuka. Halos manlamig ang buo kong katawan sa mga narinig ko sa mag-ama. Napagtanto ko na kumakain sila ng laman loob ng mga bangkay at ipinagkakain nila sa kanilang pamilya. Maya-maya pa napatingin ako sa aking relo at tapos na ang oras ng trabaho ko. Lumabas ako ng purinarya at naglakad patungo sa inuupahan kong boarding house. Malakas ang kabog ng dibdib ko, lalo pat sariwa sa isip ko ang mga nangyari. Noong gabing yun ay hindi ako makatulog ng maayos. Naisip ko na masahol pa sa halimaw ang mag-ama. Kinabukasan, ako ang nakatukang mag-imbalsamo at naka-day off ang mag-ama. Nakahinga ako ng maluwag sapagkat wala ang mag-ama at wala akong makikitang nakakapangilabot na mga bagay sa purinarya. Mabilis akong nag-make-up at nag-imbalsamo ng bangkay. Naisipan ko pang magkape para hindi ako antukin sa trabaho. Matapos ang ilang minuto ay nakatapos ako ng gawain. Nakadalawa akong bangkay hanggang gabi at pagkatapos ng oras ko ay umuwi na ako sa boarding house para naman makabawi ako ng pahinga. Habang naglalakad ako ay may biglang tumapik sa balikat ko at bumulaga sa harapan ko si Louie. Mangyak-ngyak ako sa tuwa, napayakap ako sa kanya. Napakatagal na naming hindi nagkikita, kaya ganoon na lamang ang kasiyahan ko nang makita ko siya. Tinanong ko siya kung kumain na siya ng hapunan at noong sinabi niyang hindi, ay niyaya ko siyang kumain sa parisan na malapit lamang sa boarding house ko. Walang patid ang aming kwentuhan habang kumakain. Napag-alaman ko na umuwi si Louie sa probinsya para makapagbakasyon at ilang araw din siyang nagpahinga bago siya bumalik sa lungsod at nag-apply ng trabaho sa isang maliit na restaurant.
Kahit papaano naman ay may kinikita siyang mas malaki sa kita niya sa construction. Nabalitaan ko rin sa kanya na kinakamusta ako ng pamilya ko sa probinsya sapagkat matagal-tagal na rin akong hindi nagtetelegrama sa kanila. Pero malaki ang pasasalamat ng mga magulang ko sa mga ipinapadala kong pera at nakatulong iyon sa pagpapaaral sa mga kapatid ko at gastusin namin sa bahay. Masayang masaya ako at sa wakas ay nakatulong din ako sa aking pamilya. Masasabi ko na hindi ako pabigat at may silbi na rin ako sa mga magulang ko. Bukod doon ay pinagtapat ko kay Louie ang mga naganap sa akin sa purinarya hanggang sa dumating ang mag-amang imbalsamador buhat sa Samar. Dagdag ko pa na nakita ko silang nagnanakaw ng laman loob ng mga bangkay at ibinibigay nila bilang pagkain sa kanilang pamilya. Nasabi sa akin ni Louie na posibleng aswang ang mag-ama. Ang alam niya buhat sa kwento ng matatanda sa aming probinsya ay ang mga aswang ay hindi lamang kumakain ng mga laman loob ng mga buhay kung hindi, pati na rin ng mga patay. Pinayuhan niya akong magdala ng asin o di kaya kalamansi sapagkat takot doon ang mga aswang at posibleng masunog ang kanilang katawan kapag nadampian sila ng asin o kalamansi. Natagalan pa ang aming kuwentuhan at kahit paano ay gumaan ang aking pakiramdam dahil meron ako nasabihan ng aking problema. Maya-maya, naisipan ko siyang patuluyin sa boarding house para naman makasama ko siya ng matagal-tagal. Pumayag siya at doon na siya mismo natulog. Kinabukasan maagang umalis si Louie at nagpaalam na din kami sa isa't isa. Pero bago ako umalis ay nagbaon ako ng asin at kalamansi. Saka ako nagpunta sa purinarya at maaga ko ring nakitang pumasok sa trabaho ang mag-ama. Sila na naman ang mag-iimbalsamo sa araw na iyon at naunahan na naman nila ako sa aming boss. Pero sa kabila nun ay may nabuo akong ideya sa aking isipan. Sinundan ko silang mag-ama sa silid na pinag-iimbalsamuhan. Gusto ko talagang malaman kung ano na namang gagawin nila sa mga bangkay. Nakita ko mula sa loob ng silid na may naglagak ng 2 kararating na bangkay sa embalming table at noong mapansin ng mag-ama ay gulat na gulat sila na parabang nakakita ng multo. Maya-maya pa, tinanong ako ni Mang Lucio kung anong ginagawa ko sa loob at tumugon ako na gusto ko silang mapanood na mag-ama sa pag-iimbalsamo sapagkat mukhang hangang-hanga ang boss namin sa kanilang kagalingan. Kaya madalas sa kanila ibinibigay ang trabaho. Nairita sa akin si Reynoso at itinaboy niya ako. Pinaalis niya ako sa loob ng silid at ayaw niyang makita ko nakapanood sa kanilang pag-iimbalsamo. Lalong lumakas ang pagdududa ko na natatakot silang malaman ko ang mga lihim nila. Ipinagpilitan ko pa rin ang gusto kong mangyari at tinanong ko pa si Reynoso kung anong problema at bakit ayaw nilang makita ko kung paano sila mag-imbalsamo. Dagdag ko pa na wala namang masama, pera na lamang kung meron silang itinatago sa akin na ayaw nilang malaman ng aming boss. Sa pagkakataong yun ay nagpupuyo sa galit si Reynoso at sinuntok niya ako sa muka. Nagulat ako pero hindi ko siya inatrasan. Nagpambuno kami at imbis na awatin kami ni Mang Lucio ay tumulong pa siya para masaktan ako. Mabuti na lamang at dumating ang gwardya at inawat kaming lahat. Hustong dumating pa ang boss namin at nakita nila kaming nag-aaway. Dinala kami ng gwardya sa opisina at pinaupo sa lamesa. Pinagpaliwanag kami ni Bossing sa mga naganap at ipinagtanggol ko ang aking sarili. Sinabi ko na gusto ko lamang mapanood kung paano mag-imbalsamo ang mag-ama nang biglang magalit si Reynoso at sinuntok ako sa aking muka. Paliwanag naman ni Reynoso na ayaw nilang pinapanood silang mag-ama sa pag-iimbalsamo at hindi sila nakafocus ng maayos kapag gano'n na. Nainis pa ako noong pinanigan na naman silang mag-ama ng aming boss at ako naman ang napagalitan. Lumabas pa ako ang may kasalanan at ako pa ang dapat na humingi ng pasensya. Kahit labag sa kalooban ko at gustong gusto kong sapakin sa mukha si Reynoso ay nagbaba ako ng pride. Pinakalma ko ang aking sarili
sapagkat malaki ang respeto ko sa aming boss at ayoko na humaba ang usapan. Nakipagkamay at nakipagbati ako sa mag-ama at gayon din naman sila sa akin. Sa mga sandaling yon ay pinabalik na kami pare-pareho sa trabaho ng aming boss sapagkat masasayang ang oras na dapat ay pinagtatrabaho namin. Kaya sumunod kami sa utos niya at bumalik sa kanya-kanyang gawain at katulad ng dati ay nakatambay na naman ako at naghihintay na mabigyan ng bangkay na iimbalsamuhin. Kinagabihan, nakapaghapunan na ako at para matanggal ang inip ko ay nagsigarilyo muna ako sa labas ng purinarya. Matapos kong makaubos ng isang sigarilyo ay pumasok na ako sa loob at nakarinig ako ng mga kaluskos mula sa isang silid kung saan nag-iimbalsamo ang mag-ama. Sumilip ako sa bintana at halos mandiri at masok ako sa aking mga nakita. Binutas ng mag-ama ang dibdib hanggang tiyan ng bangkay. Pagkatapos ay dinukot nila ang puso atay at kasunod nun ay nilantakan nila habang napupuno ng dugo ang kanilang mga bibiga. Napaluha ako sa sobrang galit. Hindi ko na matagalan ang kanilang mga ginagawa kaya buong lakas ako nga binuksan ang pinto at natigilan sila sa pagkain noong makita nila ako na sa mga oras na iyon ay nakatingin sa aking maigi. Binulyawan ko sila at tinanong kung anong klaseng nilalang sila at kung bakit nila kinakailangang kumain ng laman loob ng bangkay. Ngumisi si Mang Lucio at tanong lamang din ang ibinalik niya sa akin. Tinanong niya ako kung ano sa palagay ko at doon ako kinilabutan. Lalo na nang maglaway si Reynoso habang masamang nakatingin sa akin. Sinabihan ko sila ng mga aswang at hindi na sila naawa sa mga bangkay ng mga pamilya na kinakain nila ang mga laman loob. Maya-maya pa, kinausap ako ni Reynoso na mas mabuti na patay ang kinakain nila kaysa naman mga buhay. Pero sa totoo lamang ay nasasawa na rin sila sa pagkain ng mga laman loob ng mga bangkay. Kung gusto ko daw ay ako ang patayin at kainin nila dahil total ay nadiskubre ko na kung anong uri sila ng mga nilalang. Lumakas ang kabog sa dibdib ko at napatras ako noong makitang nagbagong anyo ang mag-ama. Nanlilisik ang kanilang mga mata, humaba ang mga kuko sa mga kamay at nangamoy ang mabahong amoy na nagmumula sa kanilang mga katawan na animoy na bubulok na karne. Dinambahan ako ni Reynoso at balak niya ako nga kagatin sa leeg. Ginamit ko ang kaliwa kong kamay para mailayo ang mga matutulis niyang mga ngipin sa aking leeg. Pagkatapos ay ginamit ko ang kanang kamay upang madukot ko sa bulsa ang binaon kong asin at kalamansi. Noong makuha ko ang isang plastik na asin ay dumukot ako at inihagis ko sa mukha niya. Bahagyang umusok ang mukha ni Reynoso at umatras siya habang umaangil at tinatakpan ang kanyang mukha. Nagalit si Mang Lucio at umatake siya sa akin. Nakadampot naman ako ng kahoy at inihampas ko sa ulo niya, pati ang kanyang tagiliran ay ginawa kong hampasin din. Kamuntik na siyang mabuwal mula sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya, bumukas ang pinto at dumating ang gwardya na may dalang batuta, pati ang boss namin. Nakita nila ang mag-ama na naging mga aswang. Binigyan ko ang boss ko ng kalamansi at pinagtulungan naming tatlo ang mag-ama. Hindi namin hinayaang makatakas doon ang mga ito. Pagkatapos sa mga nangyari, ang insidenteng yon ay ipinasara na ni boss ang purinarya at bumili siya ng lupa at nagpatayo ng panibagong negosyo. Sa pagkakataong yun ay hindi na purinarya kung hindi restaurant at hindi niya ako binitawan. Naging magluluto ako sa kanyang restaurant at nagkaroon pa ako ng 4 na kasamahan. Pero may natatanging kakaiba sa kanila, kahit iyon si Leja. Tagahugas siya sa restaurant at sa unang pagkikita pa lamang namin, talagang tumibok ang puso ko para sa kanya. Hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko sa tuwing nakakasama at nakakausap ko siya. Medyo may pagkamisteryosa siya sapagkat probinsyana, pero kahit ganoon pa man, kita ko na mabait at palakaibigan siya.
Kaya naman hindi ko minadali ang panliligaw sa kanya kahit na pinagtutulakan na ako ng mga kaibigan naming katrabaho sa restaurant. Naging magkaibigan kami ng ilang buwan, pagkatapos nun ay saka ko siya niligawan. Matagal ko nang inasam-asam na maakyat ng ligaw ang kanyang bahay at makapagpakilala sa kanyang pamilya. Subalit, may taglay na kasungitan ang nanay niya at walang tinatanggap na manliligaw niya simula nung mapatay ang tatay niya at kapatid sa trabaho. Naawa naman ako sa kalagayan ni Lydia kaya hindi ko na siya pinilit, pero ipinagpatuloy ko pa rin ang panliligaw sa kanya. Lalo pa akong nahumaling sa kanya noong palagi niya akong dinadalhan at pinaghahanda ng pananghalian. Kaso sumapit ang isang araw at naisipan kong magbakasyon sa aming probinsya. At eksakto pa nga, nakasabay ko si Louie sa pag-uwi. Noong makarating ako sa aming bahay ay nakaramdam ako ng matinding pagkahilo at nawalan ako ng malay. Kinabukasan ako nagising at tinanong ako ng mga magulang ko kung may sakit ako, pero wala naman akong ibang nararamdaman. Kaya marahil dala lamang iyon ng pagod sa biyahe. Kaya lang ay lumipas ang ilang araw ay parating sumasakit ang ulo ko at sa hating gabi ay kumakalamang sikmura ko at naghahanap ako ng makakaing karne. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Parang may bumubulong sa tenga ko na maghanap ng pagkain sa araw-araw. Minsan isang gabi ay nagulat na lamang ako nang matagpuan ang aking sarili na kumakain ng buhay na ligaw na manok. Natakot ako at pakiramdam ko ay naging halimaw ako ng mga oras na iyon. Kaya sa sumunod na araw ay nagpakonsulta ako sa albularyo at napag-alaman ko na nayanggaw ako sa pamamagitan ng paglaway sa pagkaing ibinibigay sa akin. Naisip ko na posibleng si Lydia ang responsableng yumanggaw sa akin at siya lamang naman ang parating nagbibigay sa akin ng pagkain. Binigyan na ako ng proteksyon ng albularyo kung sakali man na may makaharap akong aswang. May ibinigay siya sa aking lana at pinayuhan niya akong magpahid kung sakali man na umatake sa akin ang aswang. Hindi ako nito basta-basta nalalapitan. Nagpapasalamat ako sa albularyo at bumalik ako sa lungsod. Nagkunwari ako na parang walang nangyari at patuloy ang panliligaw ko kay Lydia. Pinipilit-pilit ko siyang isama ako sa kanilang bahay at wala rin naman siyang nagawa, kaya isang gabi ay magkasama kami nagtungo sa kanilang bahay. Nagulat ako noong makitang maliit na lamang na kubo ang kanilang bahay. Pagkabukas ng pinto ay binuksan ni Lydia ang ilawang gasera sa lamesa at tumambad sa harapan ko ang kanyang pamilyang kumakain ng mga laman loob. Nakita ako ng ina ni Lydia at sinabi niya huwag akong patakasin. Kung kaya't nagmamadali akong nagtungo sa may pinto at ipinakita ko sa kanila ang kumukulong butilya ng lana. Umilag at umatras si Lydia pati ang kanyang pamilya. Malinaw na sa akin na ng mga aswang sila. Medyo nanghihinala na ako ng mga sandaling yon, kaya pinaamin ko si Lydia kung anong pangalan ng kanyang namayapang ama at kapatid. Namilog ang mga mata ko nang malaman na sila Mang Lucio at Reynoso ang ama at kapatid niya. Maya-maya pa, sumabat sa usapan ang kanyang ina at nabanggit na kaya nag-apply si Lydia sa restaurant at kinuha ang loob ko upang maghiganti sa amin ni Bossing sa pagpatay namin sa kanilang pamilya. Napagtanto ko na ginamit lamang ako ni Lydia at wala talaga siyang gusto sa akin, pero hindi ako nagpatalo sa kanilang mag-iina. Pinagbubulyawan ko sila at binalaan si Lydia na wag nang bumalik sa restaurant sapagkat hindi siya magtatagumpay sa kanyang mga binabalak. Bago pa makapagbagong anyo si Lydia bilang aswang, ay binuksan ko ang butilya at binisikan sila ng lana. Umagil si Lydia pati ang ina at ang mga kapatid niya noong matalsikan ng lana ang kanilang mga katawan. At matapos nun ay nagmamadali akong lumabas sa kanilang bahay at patakbo akong sumakay sa jeep palayo sa highway.
Dumiretso ako sa bahay ng kahera at noong mga panahong yun ay meron na din siyang telepono sa kanilang bahay. Nakitawag ako at kinausap ko sa kabilang linya si Louie. Isiniwalat ko sa kanya na naghihiganti sa akin ang anak ng mag-amang embalsamador na aswang sa katauhan ni Lydia. Hindi makapaniwala si Louie na talagang ginantihan pa ako ng pamilya ng mag-amang aswang at kamuntik pang niyang gawin, pero nagpapasalamat siya sa nakaligtas ako. Nangako siya sa akin na sasabihin niya sa tiyuhin niyang bossing ko sa trabaho ang buong naganap upang mabigyan siya ng babala at hindi na muling tanggapin sa trabaho si Lydia. Kinabukasan, hindi na pumasok sa trabaho si Lydia at nalaman na din ng mga katrabaho namin na isa siyang aswang. Mabuti na lamang pala at hindi kami naging magkasintahan, dahil kung hindi ay baka pinaglalamayan na rin ako katulad ng mga bangkay na dati kong inimbalsamo. Natuto na rin akong kumilati sa mga taong pinakikisamahan ko. Naging aral sa akin ang magkasunod kong karanasan sa mga aswang. Tumibay naman ang samahan namin ng aking bossing at pinagkatiwalaan na niya ako at humanga din siya sa dedikasyon ko sa aking trabaho. Mr. Narrator, hanggang dito na lamang po natatapos ang aking kwento at sana ay nagustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.